Yan ang mga balita na dapat ninyong malaman ngayong araw ng paggawa. At susunod na po ang News Record! Ang pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. KBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga balita, 10 ang patay, 30 naman ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa SLEX Toll Plaza sa Tarlac. Rider patay matapos mawala ng balanse at magulungan ng minibus sa Tanza, Cavite. Lalaki na ilang beses sinalisihan ang isang delivery truck sa Antipolo City, arestado. Content creator na nagpakalat ng peking balita ng alitan umano ng NBI at PNP sa issue sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy, nagsorry. Labor Day rally sa Recto sa Maynila na uwi sa tensyon. Sa Record Showbiz, actress Ira ni Bini Sheena, simula na ang kanyang kwento sa MMK, mapapanood na. At Tiyanak, Tiktik at Encanto, ilan sa mga inirampang costume ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines. Live mula sa KBN News Headquarters Manila, ito ang News Record! Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa karambola ng 5 sasakyan sa SLEX Toll Plaza sa Tarlac City, kung saan 10 ang patay habang 30 ang sugatan sa nangyaring karambola ng 5 sasakyan sa SLEX Toll Plaza sa Tarlac City. At para bigyan tayo ng update patungkol dyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Feliciano. Maan, yun bang mga namatay dyan sa karambol na yan hindi pa rin ba nadaragdagan hanggang ngayon? Axel, sa ngayon, ayon sa pulis, hindi pa yan nadaragdagan. As of 6 PM nga, nasa 10 pa rin ang naitalang patay. 8 ang namatay sa van, kabilang nga rito ang 4 na minor de edad at 4 na matatanda. Habang ang driver nito ang tanging nakaligtas sa aksidente at nagpapagaling pa sa ospital. Sa SUV naman, tanging isang minor de edad lang ang nakaligtas habang patay ang driver at isa pang pasahero. Hindi nga bababa sa 10 ang patay habang 37 naman ang sugatan sa karambola ng 5 sasakyan sa SLEX Toll Plaza sa Tarlac, ayon kay Police Lieutenant Colonel Romel Santos, hepe ng Tarlac City Police. Ang Solid North bus na bumibiyahe mula south patungong north direction sa lane 2 ng expressway ay nakabangga ang isang van na nakapila na sa Tarlac SLEX Exit Toll Plaza sa Barangay Bantog, Tarlac City bandang 12:30 kaninang tanghali. Dahil sa matinding impact, tumama ang isang van sa SUV na tumama naman sa isang tractor head at isa pang sasakyan. Sugatan din ang driver ng bus at ang konduktor at ilang mga pasahero. Ayon sa pahayag ng pulis at driver ng bus, posibleng nakatulog sa daan umano ang driver at nabigla ng salpukin ang van. Aabot sa 37 ang sugatan na ginagamot sa Tarlac Provincial Hospital. Nabigyan na rin ng paunang lunas ang driver ng bus na may sugat sa ulo. At sa ngayon, nasa kustudiyan na ng pulisya na maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple serious injuries, and multiple damage to property. Yan na muna ang latest dito sa Tarlac. Balik sa iyo, Axel.
Meron bang pagkakataon na malalaman natin kung ilan talagang sasakyan ang inararo ng bus na yan? Okay, sa inisyal na ulat ng PNP Tarlac, nasa 5 sasakyan nga axle ang nagkarambola. Una nga nitong bus na sumalpok sa van, na sumalpok sa SUV, na sumalpok naman sa tractor head, at sumalpok pa sa isa pang sasakyan. Axel? How about yung mga sakay umano ng bus, ng Solid Dirt Bus? Ayun nga Axel, kabilang sa mga sakay ng bus, doon sa 37 na sugatan, pero wala naman nasawi doon sa bus. Axel? Okay, maraming salamat, Marian Feliciano. Patay ang isang rider ng magulungan ng minibus sa Tanza, Cavite. Ang aksidente nangyari matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Naka-record si Graciela Barrientos. Sa kuha ng CCTV sa kahabaan ng Antero Soriano Highway sa Barangay Poblacion 4 sa Tanza, Cavite noong Miyerkules ng gabi, kita ang mabagal na takbo ng minibus at ang motor na kasama nito. Umabante pa ang minibus bago tuluyang huminto dahilan para magulungan ang 21 anyos na rider. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing Taguig ang biktima kasama ang mga kabarkada para mag-outing nang mangyari ang insidente. Bigla na lang siyang madulas sa gilid ng kalsada at sa pagkakadulas niya ay na bumagsak siya sa motor. Tapos na sakto naman na napadaan yung baby bus at nagulungan siya. Kwento naman ng 22 anyos na angkas ang biktima, mabuhangin ang bahagi ng kalsada na kanilang nadaanan, kaya nawalan sila ng balanse at natumba. Aksidente lang po yun. Natumba na po kami. Dalawa sana po kami doon pero nakaiwas ako. Naipit po kasi yung paa namin parehas sa motor kasi naka-lowered yung motor. Dinala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Nagtamo naman ng mga galo sa paa ang 22 anyos na backride. Tumagi namang magbigay ng pahayag ang 58 anyos na driver ng bus at nagkasundo na rin ang magkabilang panig. Nakipag-areglo po yung kabilang panig sa akin. Tinanggap ko na lang kasi kung magkakaso pa, wala namang panggastos. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga motorista na magsuot ng tamang equipment, maging alerto at magdahan-dahan sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Graciela Barrientos, KBN News. Sugatan naman ng isang rider sa karambola ng mga sasakyan sa Bantay, Ilocos Sur, Miyerkules ng umaga. Sa kuha ng CCTV, nakahinto ang mga sasakyan sa crossing sa Barangay 5 nang biglang dumating ang isang truck na hindi kaagad nakapreno. Nabangga nito ang SUV at inararo ang motorsiklo ng biktima. Nakalagkad pa nito ng ilang metro ang motorsiklo habang nakaipit sa harapang gulong ng truck ang rider. Nagtakbuhan naman ang ilang motorista para patigilin ang truck. Nasagip naman ang rider at dinala sa ospital. Ayon sa driver ng truck, pumalya ang kanyang preno kaya nagdire-diretso ito. Iniimbestigan pa ng pulisya ang insidente. Arestado ang isang lalaki matapos mahuli sa video na nilolooban ang isang nakaparadang delivery truck sa Antipolo City sa Rizal. Aabot sa 100,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na gamit. Naka-record si Ronin Othello. Sa kuha ng CCTV sa isang delivery truck sa Antipolo City, Rizal nitong Martes ang umaga, kita ang pagpasok ng isang lalaki na nakaitim na sombrero at t-shirt. Mabilis ang kinuha ang mga gamit sa upuan at belt bag sa likod ng passenger seat. Agad niyang sinara ang pintuan ng truck. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki na may dalang wallet na iniwan naman niya sa loob ng truck. Makikita rin siyang nagmamasid at dahan-dahang isinara ang pintuan. Sa pangatlong pagkakataon, ay pumasok muli ang lalaki sa truck at may kinuha sa compartment bago tuluyang umalis. Ang lalaki, isa pa lang kawatan. Nagde-deliver sila ng mga paninda sa mga sari-sari stores doon sa lugar na yon. All of a sudden, biglang may pumasok na subject person at may mga kinuha siyang items doon sa